Hello. Good morning sa lahat. Magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk ng News PH. Uh, First, gusto ko sana i-request sa inyo na mag-subscribe kayo to this channel and try to share, like, and follow this channel. Paki-subscribe naman kahit isa-isa at saka like. Libre naman ang like natin. So, paki-pindot na lang yung like. Uh, Good morning doon sa mga OFWs natin, wherever you are in the world. Good morning sa inyo. And this morning, we will be talking about something very important na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito regarding doon sa, of course, ang pinakahat na topic ngayon, and we should be concerned about this, is the impeachment of our mahal na BP Inday Sara. As we know, dalawang impeachment na po ang naipasa. Noong nakaraang linggo, pinasa yung impeachment ng bayan. Actually, this DNP supporter group. Kasama si De Lima. This was, the concerned citizens na kasama doon, mga NGOs, non-government organization na sumama, mga social groups na sumama doon sa pagsampa ng kaso. Then it was followed by the group of Bayan Muna or the Bayan, which is actually composed of sinasabi nila na makabayan black sa Kongreso, makabayang hindi naman makabayan. Ang kanilang spokesman ay of course, Kabataan Party List na chairman na si Raul Manuel. Siya nagsalita doon. And the first charge has 4 articles, actually 4 articles then, with 4 counts, 4 na counts. So ano yun, yung mga betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, then bribery and high crimes. Dito naman sa sinampan ni Raul Manuel, ang sinampan niya focus on the what we call this, yung sa public trust. Hindi violation, basta yung public trust, betrayal of public trust. Yun, doon sila nakafocus, si Raul Manuel. And they focus on misuse. Ibig sabihin, mayroong mga pondo na hindi nagamit sa tama, which was denied by, of course, BP Inday. Wala naman talaga siyang misuse na funds na siya ang gumawa ng bagay na yon. But gusto nila ipalabas na that was a command responsibility on the side of BP Inday. But kung titingnan mong mabuti, ang mga pera na yan hindi dumaan sa kamay ni BP Inday. So napakahirap niyan, sa totoo lang, napakahirap i-prove niyan na involved si BP Inday. Kasi sa mga ganyang cases ng misuse or bribery, kailangan you have solid proof na yung pera, kahit nasabihin mo na galing sa department mo, ay galing sa kamay mo, and you are using that in other purposes that was intended for the fund. In this case, it was intended for the intelligence fund actually. Yung pinapalusot nila na it was yung sundalo na si Nicolas at si La Chica, they were the one who disbursed the money na dapat naman daw may SDOC Inday. Hindi naman siya dapat ang personally disperse the funds. So talagang ano lang to, para si Inday madawit sa isang incident or crime na gusto niya ipalalabas na involve other people. Of course, it is your responsibility, but you are not doing
you are not the one who is doing the violations. Kung may violations man dahil nag-issue doon ng acknowledgement receipts na hindi naman existing yung taong gumamit. Madali lang yun sagutin. Kasi itong mga pera na to, they are rewards of people who are giving intelligence. Kaya nga intelligence fund. Kaya nga nagbibigay ng pera ay mga security officers ni Inday. From the SDO na si anong pangalan ng Paharda to Nicolas. And they were the one executing the disbursement of this fund. Nga sinabi nila dapat daw si Inday. Mali yun. Yung mga security officer sila ang involved doon sa intelligence work at sila ang nagre-recruit ng mga taon nila where they extract the information. Siyempre, yung binigyan mo ng information, deep penetration agent, espiya sa loob ng NPA, isusulat pa nila yung pangalan nilang totoo. That's why this fund is confidential because it entails security diyan sa operations ng anti-insurgency operations natin. Alam nila yan. Gusto lang nilang gawin violation, kasalanan para madawit si Inday. At saka itong mga nangreklamo ay ang kalaban, mga NPA mismo. Kaya tuwang-tuwa sila dahil itong mga reklamo na to ay mismong pinapatulan ng Speaker of the House of Representatives. So, klarong-klaro ang purpose nila. Akala nila, ng mga tao na papaniwala nila, pero kung minsan, kung talagang you dive into the real situation kung ano nangyari. Ganyan ang nangyari. Ikaw, espiya ka, DP, isulat mo ba yung tama o totoong pangalan mo? Hindi. Kaya nga, lumabas yung kung totoo na yung Mary Grace Piatos na yun, talagang ano yun, fictitious name kung totoo. Pag hindi rin naman, pwede sila ang gumawa. Para naman, yun ang ipukol nila kay Inday. Ganyan lang kasimple. So yun, spur of that moment na nakatanggap siya ng pera sa reward, alangan naman ilagay niya yung pangalan niya sa acknowledgement receipt. Di ba? Common sense. Wala naman mga common sense yan. Meron, pero talagang hindi nila ginamit. Ginawa nilang weapon yan para ipukol kay Inday. So, kita na natin yung betrayal of public trust. They are concentrating on this issue. Alam ba ninyo yung betrayal of public trust? Even the Supreme Court cannot explain the true meaning of betrayal of public trust. Napaka-wide niyan. They even tried to extract the true meaning, ang talagang totoong kahulugan ng betrayal of public trust doon sa first impeachment. Sa unang impeachment pa, I think kapanahonan pa ni Cory, na hindi nila makuha. Merong committee noon na gumawa ng batas para sa 1987 Constitution natin sa pag-iba natin ng itong ginagamit natin Constitution natin ngayon. They tried to hinanap talaga nila ang true na meaning ng betrayal of public trust. Napakalawak niyan. Kaya until now, hindi nila alam kung ano ba talagang ibig sabihin ng betrayal of public trust. Misuse? Lahat naman, pwede mo sabihin, ito, betrayal of public trust ito. Dahil yung pera na binigay sa iyo, pinagkatiwala sa tao sa iyo, hindi mo ginastos sa tamang paggastos. Pwede yan betrayal of public trust. Kaya napaka-wide ng meaning niya. Ang scope niya napakalawak. Kaya walang true meaning. Hanggang ngayon nga, sa totoo, sa research ko lang, hanggang ngayon hindi nila, sa term pa nila, the true meaning eludes. Parang dumadaplis, hindi nila mahawakan kung ano ba talagang totoong ibig sabihin ng betrayal of public trust. So, diyan na tayo sa betrayal of public trust. Ngayon,
Sabi ni Reginald Velasco, ito naman si Reginald Velasco, yung Secretary General ng Kongreso. Noong una, bago pa nag-file ng ah, impeachment complaint or case yung mga nag-file na dalawa, nagsalita siya na it will be hard for an impeachment case na ma-entertain sa Kongreso dahil there is curtailment of time dahil by December 18 mag-break na sila, mag-adjourn na sila for the Christmas vacation and they will come back on January 13. So ganyan. Yun ang sabi niya. It will take 10 days for the Committee of Rules siyempre to study kung bago ibigay 10 session days yun, ibigay nila sa Committee of Justice. Yun ang sabi niya. Pero ngayon, anong sabi niya? Ito daw, kasi nasa ano na kailan pinail? 2. O ngayon, 6 pa lang. Nasa Committee of Justice na. Yan ang sinabi ko na kaya nilang i-pass break. Yan ang word na pass break. Parang basketball ang ginawa nila. Team NPA, Team NPA Tamba, ang coach nila si Bongbong Marcos. Ang captain ball nila si Tamba. Ito si Reginald Velasco ang humawak sa bola. So ang nila, parang triangle offense din yung ginagawa ni Tim Cone. Yun, triangle offense. Doon natalo ang New Zealand. So, yun din ang ginagawa nila. Ngayon, bola hawak ni Velasco. Ngayon, gusto niya i-pass break daw. Pero meron pass break niya, ibigay niya kay Tamba para mapabilisan. Pagkatapos, ibigay doon sa plenary, doon ang pag-usapan. Pero ngayon, ganito ang eksena. Sobrang pass break talaga ang tindi. So, galing kay ganito ang sistema. Galing kay Reginald Velasco, hawak niya ang bola. Pasa kay Tamba. Pagpasa kay Tamba, pass break kay Jesus Escudero. Shoot ni Escudero. Pumasok ang bola. Pagpasok sa bola, ang panalo si Bong Revilla. Sa akala natin, si Bong Revilla ang panalo. So, yun ang flow ng laro nila. Puro pass break para mabilis. Mabilis makuha yung panalo. Walang time sa kanila. Wala yung time na yan. Di yan problema. Kasi si Reginald Velasco yung sinasabi na walang time Yung imposible daw makuha sa ganyang panahon na ilang days na lang. Mag-end na yung magkaroon ng Christmas break. Magkaroon din ng Christmas break ang Senado. Ganon. So, limited ang oras. Pero, hindi problema nila yan. Gamitin ang sistema na pass break saka triangle offense. 3 tao yan Reginald Velasco, si Tambi, at saka si Jesus Escudero. Yan ang mag-execute ng triangle offense. Panalo. Masyot ni Escudero, ang panalo hindi siya. Ang panalo si Revilla daw. Pero mamaya discuss natin yan. Ngayon, so, ito si Velasco nagsalita nga napaka-slim ng chance na maipasa yan. Dahil nga, limitado yung oras. Pero ano nangyari ngayon? Sabi niya, kahapon, na naghantay siya ng isa pang impeachment. Kasi yung impeachment na yung 24 articles, yung unang sinampan nilang dilema. Kasi isang impeachment lang remember, isang impeachment lang sa isang taon. Pinag-isa nila, pero actually hindi naman kasama yun Iba naman ang pinupoint out yun. Noong reklamo na yun, yung content niya iba. Ngayon, isa na lang daw ang gamitin nila. Kasi sa paniwala daw nila na ito ay maging very effective dahil isa lang. So, yung sistema nila, pangligaw lang yung unang para
unang na impeachment case para lang mabulgar si Inday. Ano mga reklamo nila doon, anong content, anong mga articles doon para ma-broadcast yun as propaganda ng mainstream media, yun ang i-expound nila. So wala na yun. Pero walang mga tao na nakabasa noon. Ilan lang. Yung mga main topic nila. Pero yung insanity, yung article number 2324, tapos yung threat, yun ang prominent. Pero yung mga iba, yung trip to Germany, ano-ano pa, hindi alam ng mga tao yun. Kaya failure din yung mainstream media. Isa pa rin, wala nang nanonood dyan. Mga showbiz ano na lang, palabas ang pinapanood ng mga tao dyan. Tandaan nyo yan. So, nangyari, hihintayin daw ni Reginald Velasco yung third. Hindi daw niya alam kung ngayon niya makuha. Bago niya ibigay kay speaker, galing sa papunta muna ng Committee of Justice, tapos ibigay kay speaker. Immediately. So, pass back nga talaga. Ngayon, so ibig sabihin, yung scrutinize nila doon with regards to the form of substance ng complaint, nakapag-decide na sila na talagang may form and substance. Merong basihan na pwedeng isampa as an impeachment case para laban kay BP Inday. So, ito si Manuel, ang ginawa, gumapang. Yung sinabi ko, yung nakaraang pangyayari, yung pangyayari kay kay Corona, kay President Erap, na binilisan yung pagpapirma. Yung kay President Erap, hindi naman kaagad yun na sampa ng kaagad eh. Kailangan may hearing muna yun eh. Hearing muna dito Senado bago sinampangan ni Villar na mabilisan para wala nang magre-reklamo. Ito ngayon, yun ang ginawa ni Raul Manuel tsaka yung Makabayan Black dyan sa Kongreso. Sabi ko nga, handa pumirma. Handa pumirma yung mga congressman. 106 lang or 103 congressman. 316 daw sila, hindi daw 308. 316. So, 316, 106, 106 signatures ng congressman ang kailangan. So, ito naman si Bongbong, kunwari, nagpatawag pa ng fellowship daw. Nag-uusap-usap, game plan yun. Yun in-execute nila, yung game plan na yun, ito. Ito ang gagawin natin ha. Kasi nandoon si Tambi. Paano mo sabihin na magkasalungat yung mga policy nyo na ikaw ayaw mo, sabi ni PBBM, ayaw ko na magkaroon ng impeachment. Ang kabila naman, hindi gano'n nagsasalita, pero sa kilos niya, tuloy ang impeachment. Para tayong nagmuro-muro lang talaga. Tama ako. So, sinabi ko na huwag kayo maniwala dyan, gimmick lang yan. Ngayon, pinatawag nila, yung mga congressman, 4 na bus o 6 na bus. Nag-bus sila, hindi nila ginamit yung mga eskalad nila. Meron din mga kotse dumating eh. Kasi maraming number 8 daw doon sa car park eh. Number 8. These are the plate numbers that are installed in the luxurious vehicles and cars of the congressmen. So, anong nangyari? Dumating ang mga congressman doon, nag-usap-usap sila. Ito naman si Rodriguez, patay mali siya pa. Yung mataba na one rider party list, wala kaming pinag-usapan ganyan. Puro ang pinag-usapan namin about other matters, but not the impeachment. O ganon. The support nila sa president, yun daw pinag-usapan. BS mo. Lukuhin mo kami. Ngayon, fellowship. Doon ang pinag-usapan anong gagawin. Kaya ito na ngayon. Ito na yung fast break. So, ang ginawa ni Raul Manuel, nakahanda na.
So, pag balik na ng session, siguro by Monday, babalik na. Ginagapang na eh. Siguro pinunta mismo sa bahay. Kumpleto na yung kumpleto na yung signature na 106. So, sabi nila, there's no need to discuss. Let's pass it to the Senate. So, kita mo, gaano ka pasbik. Hindi na pag-usapan yung merits ng complaint nila. Hindi na pag-usapan. Wala na. Hindi na. Okay na ang Committee on Justice eh. Okay yan. May, kung sa korte pa, may probable cause na yan. Kaya diretso na natin sa Senado. Talagang fast break. So, galing kay Tambi, galing kay Secretary Committee of Justice, Reginald Velasco, tapos Committee on Rules, Committee on Justice, pinasa kay Tambi. Ngayon, ipapasa niya kay Chis Escudero. Fast break na fast break. Pagdating naman ni Chis Escudero, nung una, sinabi niya, kayong mga senador, huwag kayong magsalita na huwag niyong openly about the impeachment complaint. Gusto lang pala niya siya magsalita. Paano yan? Nagsalita na si Cynthia Villar long time ago. Salita na. She's not in favor. Siyempre, it's understandable naman. She should not be in favor. Ngayon, si Mig Zubiri, sentiment niya, ganito, ganyan, masama ang impeachment case sa situation natin right now. We should promote peace instead magkagulo tayo. Ganon. Then, sa dulo, sinabi niya na nakakatakot na maging South Korea tayo na nag-declare ng martial. So, kasama sa game plan, sinabi ko na nga eh. Yung mga previous vlog ko, balikan ninyo kung anong sinabi ko. Yan ang isa sa mga game plan na gagawin nila. Kung anong mangyari, everything fails, yan ang last resort nila. Yan ang pinakahuli nilang baraha. At makita mo naman sa mga mukha nila, they're very confident that they can hold the situation up to the end. Kaya nilang hawakan dahil marami silang bala. Ibig sabihin, bala both monetarily at saka yung pag-twist nila sa mga situations. Pag-implement ng martial law, which is very possible na mangyari. If everything fails, yan talaga ang last resort nila. So, ngayon, nandoon na kay Chess. Anong sinabi ni Chess? Huwag kayong magsalita basa-basa dyan. Ako lang. Yan ang ginawa niya. Talagang, ngayon, nagsalita siya. Kahapon, nagsalita siya. Na daw, even if the Senate or Congress is in recess, they can conduct an impeachment hearing. Dahil ang impeachment hearing is not an ordinary hearing. So, wala daw yan sa siguro batas ng Kongreso or upper and lower. So they can conduct, kita. Nung una sinabi you can conduct dahil recess na. It is not allowed. Sabi ni Chis, pwede. Anong intention? Para ma-pass break. Makapag-decide even before pagbalik nila kasi magkaroon ng recess eh. Ma-adjourn na yung Kongreso eh. So, marami magpaiwan dyan. Sa tingin ko, napakalaki talaga ng linabas na pera dyan. Para mapapayag sila na hindi magbakasyon, hindi mag-celebrate ng Pasko. Kitang-kita. Napakalaki. Ikaw, ang dami mong pera. Usually, pag January, you go with your family to Disneyland USA, to Europe, to UK. Yun ang pinupuntahan ng mga yan. Kasi winter. Yun. Ngayon, ang gagawin ni Chess, magkaroon ng hearing. Pero sa dulo, may kikir siya. Sinabi niya, kung yun ang gustuhin ng mga senador. Sila gagawa siguro sila ng role sa kanilang hearing na yan o investigation na yan. Kasi sila na maging korte, sila ang tribunal to decide
sa faith ni Inday. So, gagawa sila ng rules daw. Do you think na yung mga yan, kung meron ng darating na biyaya o pamasko, hindi yung mag-iba ng mag-iba ng desisyon, pananaw? Kasi nangyari na yung kay Corona eh. Sabagay si Corona, hindi naman ganyan ka massive ang support ng tao. Talagang marami nagsusupport. Hindi katulad ng sitwasyon ni Inday ngayon na grabe ang suporta ng tao na hindi pa rin sila maniwala hanggang ngayon. Lalo na yung mga NPA dyan sa kongreso na yan. Ngayon, so yun ang gusto mangyari ni Chase. Ano daw nila, it is their duty dahil may sinampa as a duty as a senator, kailangan ano nila yan, ganapin yung hearing na yan. So, natupad na yung pass break galing kay Velasco to Tamba to Chase. Ngayon, pag mga balita-balita nga kung halimbawa talagang ano na nila na matanggal si BP Sara, ma-impeach si Sara at ma-convict siya yung misuse of funds, ang ipalit daw nila si Bong Revilla. Sabi nila, ipalit nila kay BP Inday. Maniwala ba kayo dyan? Huwag kayong maniwala. Cover up lang yan. Ang totoong papalit dyan, si Tambaluslos ang papalit dyan. Sigurado yan. Huwag kayong magpaloko dyan sa mga ganyang balita. Cover up lang yan. Ito si Bong Revilla, hindi makapalag eh. Dahil alam mo naman kung ano nangyari niyan. May kaso din yan. Doon din sa PIDAP na linabas nung kay Corona. Doon nadali sa Jinggoy eh. Tsaka si Enrile. Kaya naayos na ngayon kay Jinggoy. Kaya nga si Jinggoy ngayon, medyo okay kay PRD. Si PRD ang gumawa ng hindi naman paraan. May tulong na binigay si PRD para medyo maibsan yung ni Jinggoy dyan sa kaso niya. I don't know kung tapos na. I think may bribery case pa yata. So, ganyan ang nangyari. So, pass break, Reginald Velasco, pass to Tambi, pass break to Escudero. Escudero shot the ball. Then, Revilla ang winner. But it's not Revilla. Sinong team ko nila? Coach? BBM. Yeah. Yun ang head coach nila. Kaya nagpatawag ng game plan. Yun, fellowship daw, fellowship. Talagang kung sa religious sectors pa, fellowship na yung ginagamit. Pastor na pala talaga ngayon sa BBM. Kasi nagpa-fellowship meeting siya eh. Ganun. So, nangyari, yan na nga, Tambi na naging natin, Vice President. Kung papayag kayo. Mamayang hapon, magkaroon ng rally na naman ulit sa EDSA. Ito, medyo malawak ang rally yata. Sana naman atin lahat, pupunta lahat para may pahayag natin ng pagkamuhi natin dito sa impeachment trials nito. We should support VP Inday. Tayo lang ang pag-asa niyan. Kasi wala na rin yung military. At ngayon, isa rin sa nagpa-fellowship ni PBB ang declaration ng Iglesia ni Cristo. Klaro naman eh. Isa yun sa mga dahilan na alarma talaga sila. Alam naman natin ang Iglesia. In all Philippine elections, they really have contributed to the results of the whatever result na came out sa mga election, past election natin dito sa Pilipinas. And it is proven na talagang they are voting in blacks. Black voting sila. Kaya ang mga senador, congressman, aware sila ng ganyan. So ang paraan nila dyan, to eliminate all these rallies, i-pass break nila, dalhin nila sa Senado. Ganyan sila kabilis.
Ngayon, kung magkaroon ng massive rally, baka sigurado ako mag-iba ang isip ng mga yan. Sigurado ako. Ngayon nga, nagdadala ng isip niya na iglesia, ganyan. Buti kung iglesia lang ang pupunta. Ngayon nga, nag-mellow down nga yung QGC dahil nga nakakulong si pastor. Isa sa mga iniingatan nila na hindi si pastor maipit dyan sa pagkakulong niya sa krami. Baka gantihan si pastor. Kaya isa sa mga ano nila, cool down muna, huwag mo na sumasama sa politika. Baka si pastor na naman ang pag-imita nila. Kaya ang ginawa nila ngayon, puro triplanting. Kaya huwag kayong maano sa QGC. Umiwas lang sila. Sabi ng iba, bakit ganyan ginagawa ng QGC? Na puro triplanting. Ba't ayaw nila punta dito sa rally? Marami nagpupunta dyan, QGC member. Hindi lang nila hinahayag na taga QGC sila. Hindi naman importante. Pero frontally, ang Iglesia ni Cristo talagang sinabi nila. Pero maingat sila sa mga ginamit nila mga kataga na to declare rally. Siyempre, yung mga vlogger na pro-BBM, may duda sila. Ayaw nila mangyari yan. Kasi maraming member din na ng iglesia na mga pro-BBM. Diba? So, maingat ang iglesia. Ayaw nila i-confronta si PBBM. Kasi nangyari na nga sa QGC, baka yun ang gagawin sa kanila. Pero ay dapat kung gawin nila kung kaya nilang kontrolin ng Iglesia ni Cristo. Napaka naalala mo yung kapanahon anong kay Noy yata yun, na yung aid dyan sa Ortigas, hindi na gumagalaw ang traffic niyan, hinarangan ng mga member. Doon sa kaso ni Dilima yun eh. Si Dilima pa yung Secretary of Justice. Hindi ko lang makuha yung tamang informasyon kung ano nangyari doon. Basta nangyari yun. Ganyang karakas, saka kadesidido yung mga yan. Matatapang din yung mga yan. Kaya nga sila alarma. Alarma yung Senado at saka Kongreso. Napapilusip tuloy si BBM. Ngayon, kung ganyan yung mangyari, dahil ang intensyon nila, yan talaga ang game plan nila. Isa lang ang ano natin dyan. Yung mga supporter ni BP Inday, nagmamahal sa kanya. Kailangan talaga ng suporta ni Inday ngayon. Kaya ipakita natin, huwag tayo matakot. Meron na rin akong, kasi nga dito nga ako sa BGC, nakatira. Ang dami dito. Minsan nagja-jogging ako dyan sa oval ng headquarters ng Army. Nandiyan pa naman, doon papuntang gymnasium, papuntang heritage, saka libingan. Maganda mag-jogging dyan tuwing umaga. Ngayon, marami akong nakausap. Huwag daw sabihin na mga army, lalo na army, kasi galing din ako ng army, na huwag daw sabihin na hindi sila talaga namasid sa sitwasyon. Marami daw sa kanila. Sa totoo, marami na naghihintay na major event will happen. And certainly, they will support the people. Regardless kung meron sasama daw nilang mga generals or higher officials. Merong grupo daw dyan, merong sector. And they're saying that marami daw sila. So, siguro, hindi natin sila masisi. You want security din sa kanilang trabaho. Ayaw nila magpadalos-dalos. Kaya, nagkaroon tayo sila ng major event to happen. And sooner, this will happen. If Congress is foolish enough to continue what they're doing right now. Parang sinusunod nila ang sarili nila unti-unti. Parang sinasakal nila ang sarili nila unti-unti. Not knowing what will happen next. Kasi kumpiyansa sila ng mga tao, hindi magre-react. Na mga tao kontrolado nila dahil ang dami nilang binibigay na ayuda. Yan ang impression nila eh. At saka, ang oligarko na sa kanila. Totoo lang. Oligarchs na sa kanila. Siguro a few, tulad ni Cynthia Villar. Actually, hindi pa naman talaga ganyan ka-oligarch si Cynthia Villar. This is only a family corporation.
na gusto rin mag-thrive sa business sa Pilipinas. And to protect that, pumasok sila sa politika, which is natural. Hindi katulad ng iba na they're not in the political scenery ng Pilipinas, but nagpupundo sila ng mga politiko para yung mga vested interest nila will be protected. So, ganyan. So, kung may rally, dapat talaga sasama tayo. Talagang ano natin, itudo na. Itudo na. If this will happen, ma-surprise tayo ang nasa Senado na. Pero hindi naman natutulog yung ibang mga organizer, nag-organize ng mga rallies ng naisog, ng mga supporters na Inday during the election. Lalabas yung mga yan for sure. So, with this, I hope I have given you a lot of information and a lot of commentaries about this topic, which is very controversial, sensitive, and it affects a lot of us. And it will affect the future of the Philippines. Later on, I will be having another band, but this is more on the same topic, but more on the cultural and side of this argument right now, that itong regarding sa impeachment. So with this, thank you for coming over. Don't forget to like, paki-like naman. Then try to subscribe pa isa-isa lang. Then you share this to your friends, to your relatives here and abroad, para naman they will be informed what is happening right now in our country. Let us protect our democracy. Let us strive to protect also our freedom. Kasi pag mawala na yung freedom, according to the Africans that are suffering right now, the kailang mga freedom that are lost, that were taken over by people na hindi naman taga dyan. No? So, sabi nila, napakahirap. It's very hard to ibalik ang freedom mo. Kailangan protektahan mo all the time. And sometimes, it will cost your life. So, ganyan, protektahan natin to, dahil sa atin to. And for the future generations of this country, we should do our share in protecting our rights as Filipinos. So, maraming salamat sa inyo. Good morning, and see you in my next broadcast.